Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Magandang araw sa inyo mga ka-YouTube, si Papa Dudut po ito, inviting you all to please like, share and subscribe sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga posts ni Papa Dudut. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories exclusive on YouTube. Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa inyo at sa mga taga-pakinig. Naway nasa maayos at ligtas po tayong lahat sa pagsubok na ating dinadanas ngayong panahon ng pandemya. Papa Dudut, naniniwala po ba kayo sa kasabihang if God remove something in your life, don't feel bad because He's preparing for something better? Ako po kasi, opo, naniniwala po ako dito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sen. Ako po ay 28 years old at only child po ako. Lumaki sa probinsya ng Negros at masasabi ko na hindi po ako kagandahan. Sakto lang po pero bawing-bawi po ako sa ugali. 5'3" ang height, fair complexion at katamtaman lang ang pangangatawan. Ako po ay lumaki na mama ko lang ang kasama ko at ang kapatid niya. Opo, never ko pong nakita o nakilala ang papa ko. Never po akong nagtanong tungkol sa papa ko kasi ayoko po na mabigyan ng sama ng loob ang mama ko. Ang sabi ng mama ko dati, may gusto raw umampon sa akin na isang doktor noong baby pa ako. Pero hindi daw sila pumayag. Ang sabi ni Lola, hindi daw ako tuta na ipinamimigay lang. Mahal na mahal ko po ang pamilya ko. Lumaki po akong spoiled sa kanila lalo na nang nabubuhay pa ang lola ko. Hindi po ako obligado na gumawa ng gawain sa loob ng bahay. In short, kahit paghuhugas ng pinggan ay hindi po sa akin ipinagagawa. Ganun po ako ka-spoiled sa kanila. Papa Dudut, mahirap po kami. Naaalala ko pa dati nung elementary ako, minsan na lang akong nabibilhan ng mga school supplies. Lalo na sa notebook. Ginagawa ng mama ko ay kinukuha niya ang mga natitirang pages na hindi ko pa nasusulatan at pinagsasama-sama niya yon para maging isang notebook at tatahiin niya ng yarn. Papa Dudut, lalo pong humirap yung buhay namin nang namatay ang lola ko. Ang mama ko po ay nagtatrabaho sa tubuhan at pag off season po ay wala pong trabaho sa kanya. Ang ginagawa po niya ay dumidiskarte sa baryo namin. Nagtitinda ang mama ko ng kakanin at nilalako po niya yon. Alam ko po kung gaano kahirap ang sakripisyo ng mama ko para mabigyan lamang ako ng magandang buhay. Isang araw nang nasa school ako, sobrang lakas ng ulan noon. Tinawag ako ng teacher ko, nasa labas daw yung mama ko, Papa Dudut. Dinalhan niya po ng pagkain at tinitinda niya. Sobrang naawa po ako sa kanya nang makita kong basang-basa siya ng ulan. Simula noon ay pinangako ko na sa sarili ko na susuklian kong lahat ng sakripisyo at paghihirap niya para lamang mabigyan niya ako ng magandang buhay. At sa kadahilanan na gusto kong makahanap ng ekstrang pera, minsan kinukuha ako ng mga teacher kong tagahugas ng mga pinggan kapag may okasyon sa kanila. Papa Dudut, lagi po akong napapasama sa top 10 ng class namin hanggang nag-high school po ako. Dumoble po ang paghihirap ng mama ko noong nag-high school na ako dahil hirap po siyang itaguyod ako sa pag-aaral. High school life ay sobrang saya. Nauso na rito ang cellphone, yung tipong yung may ka-textmate ka sa school at may ka-eyeball pa kayo.
Gustong gusto ko rin magka-cellphone dati. Kasi nga naiinggit ako sa mga kaklase ko pero sabi ng mama ko kapag daw graduate na ako ng high school ay bibigyan niya ako. Naaalala ko pa dati noong may ka-textmate ako ay pinapahiram ako ng kaibigan ko ng cellphone niya. Basta ako lang yun naglo-load. Usong-uso pa noon yung unlimited text at call noon. Oo nga pala Papa Dudut, yung kaibigan kong yun din ang best friend ko since siya yung mapera sa amin ay lagi niya ako nililibre. Or pag may gusto siyang puntahan or mag-overnight ako lagi ang kasama niya. Package deal po kami kasi hindi rin po siya pinapayagan ng lola niya kapag hindi naman ako kasama. Sobrang tiwala po ng pamilya niya sa akin na halos sabay po kaming lumaki. Doon din po ako kumakain minsan at natutulog sa kanila. Kaya sobrang close po namin. Sa high school life ko po ay never po ako nagka-boyfriend. Yun po kasi ang sabi ng mama ko at sinunod ko po yun. Few weeks before ng graduation ko ay binigyan po ako ng mama ko ng cellphone. Second hand po yun na binili niya sa kapitbahay namin. Sobrang tuwang-tuwa po ako noon. Papadudod sa cellphone po ako nagkaroon ng unang boyfriend. Pero hindi ko po nakikita, hindi po kasi ako nakikipag-meet. O kapag nakikipagkita po ako ay hindi ko naman po sasagutin. Natatakot po kasi ako magkaroon ng totoong boyfriend. May nanligaw din po sa akin sa baryo namin pero hindi ko po sinagot kasi mabisyo din siya. Nauso na rin po noon ang Friendster at marami po ang nagchat-chat sa akin na foreigner. Makalipas ang ilang buwan after ng graduation ko po ng high school ay kinuha po ako ng isa sa mga tiyahin ko para magbantay ng anak niya. Naging yaya po ako ng pinsan ko. 1 taon lang po ang tinagal ko sa kanila kasi kinalaunan ay hindi na po ako binigyan ng sahod ng tita ko. Kaya bumalik na lang po ako sa probinsya namin. Papadudot nang nasa Maynila po ako, may mga nanligaw din po sa akin. Pero katulad po ng dati ay hindi ko po sinagot. May mga naging bagong kaibigan din po ako at sobrang iba po yung ginagawa nila ng mga kaibigan ko sa Maynila kesa taga-probinsya. Merong iba't ibang lalaki ang naging boyfriend nila. Kahit na kakikilala lang nila sa bar, sumasama at nakikipagtalik sila kaagad. Yung nakikipag one night stand sila kapag gusto nila yung lalaki. Meron ding may pineperahan lang na matanda. Sa akin ay sobrang kakaiba na yon, Papa Dudut. Lumaki po kasi ako na sobrang konserbatibo ang pamilya at sobrang sheltered po yung paligid ko ng pamilya ko. Hindi rin ako napasama sa mga kaibigan na mga bad influence sa akin. Kaya nang dumating ako ng Maynila ay sobrang nanibago po ako. Don't get me wrong, Papa Dudut. Mababait po ang mga kaibigan ko. Hindi lang po ako nakikisali when it comes sa mga bisyo nila. Meron pong nakikipag-chat sila sa mga foreigner at humihingi ng pera. Or minsan nakikipaglaro sila when it comes to relationship nila with their boyfriends. Yung tipong paiba-iba ng boyfriend kapag naboboard na sila ay nakikipaghiwalay kaagad at hahanap ng panibago. After a few months nang bumalik ako sa probinsya namin ay humanap po agad ako ng trabaho. Pero sa kasamaang palad, Papa Dudut, bumagsak po ako sa medical. Papa Dudut, nagkasakit po ako sa baga kaya nagamot po ako ng 6 na buwan. Sobrang na-depress po ako at nahihiyang lumabas. Yung mama ko yung nagbibigay ng inspiration sa akin na malalampasan ko ang pagsubok na yon. Makalipas ang 1 taon, Papa Dudut, ay nagbakasakali po ulit ako na mag-apply bilang cashier sa isang grocery store sa bayan sa amin. At sa awa ng Diyos ay naipasa ko po lahat ng requirements at medical ko. Pero 6 months contract lamang po yun at pagkatapos ng 6 na buwan ay nag-apply uli ako bilang isang crew sa isang fast food chain at natanggap pong muli ako. Papadudod sa pagtatrabaho ko pong yon ay nakapag-ipon po ako ng pera na pambili ng cellphone. Yung tipong may camera na siya at makakapag-Facebook ka na. Noong time na yon I was 20 years old already.
Naisip ko siguro na it's time na to have a boyfriend. Usong-uso na yung Facebook and one time habang nag-i-scroll ako ng timeline sa Facebook ko, may isang ad ng dating site na lumabas. And I decided to join on that dating site. Merong Pinoy and foreigner. Sa dating site na yon ay pwede ka nang pumili ng malapit lang sa area mo. And I choose that, but after a few months ay waiting pa rin ako. I decided to change the location on my profile and put anywhere. It means pwede ka nang makipag-chat kahit na nasa malayo ang area mo. At doon ay maraming nag-chat na mga foreigners. Merong okay at mababait kausap. At hindi rin maiiwasan ang mga bastos. Papadudot, meron po akong nakaka-chat na Amerikano, sobrang consistent niya sa pag-chat sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Marco. 40 years old, may anak at annulled na raw ang kasal nila ng asawa niya. Opo, tama po ang narinig ninyo. Annulled na. Nagkaroon kasi siya ng asawang Pinay at hiwalay na sila at sa bata na lang daw ang connection nila. At gusto raw niya na makita ako at maging girlfriend niya. Sobra po akong kinabahan noon, Papa Dudut. Alam po yun ng mama ko ang tungkol doon at ayaw niya po ang sitwasyon na yon. Hindi dahil may anak na kundi may asawa na dati na Pinay. Baka daw kung ano ang gawin sa akin sa huli. And to cut the story short ay nagkita po kami ni Marco. Pumunta po siya sa bahay namin, pinakilala ko siya sa family ko at tanggap po siya ng tito ko. Pero yung mama ko ay masaya naman pero ramdam ko ang pag-aalinlangan niya. Papadudot, siya po ang naging first real boyfriend ko. Yung tipong nakasama ko talaga. Sobrang maalaga po niya sa akin at malambing. Sobrang nahulog po yung loob ko sa kanya, Papadudot, na fall talaga ako sa kanya. Sa sobrang pagmamahal ko po ay binigay ko kay Marco ang aking pagkababae. Pagkatapos niyang mag-propose sa akin. Yes po. Nag-propose po siya before po siyang bumalik sa Amerika at sobrang saya ko po ng araw na yon. Nag-yes po ako sa kanya kahit walang singsing nang nag-propose siya. Bibigyan daw po niya ako ng singsing pagbalik niya ng Pilipinas kasi unexpected yung proposal niya. That night before Marco left, binigyan niya po ako ng phone at yun daw po yung gagamitin ko to communicate with him. Pagkatapos niyang ibigay ang cellphone, after an hour someone messaged him and I miss you. I asked him who was it and he replied na it was a wrong send. Since I love him and I trust him ay naniwala po ako. Pinagkibit balikat ko na lamang po yun, Papadudot. Sobrang nalungkot po ako ng araw na nagbalik na ng US si Marco. Pero babalik daw siya after 2 months. After a few weeks pagbalik niya ng Amerika ay bigla po siyang nagbago. Palagi po siyang busy at minsan ay hindi na siya nagchat-chat ng 3 days. Ramdam ko po yung pagka-call niya sa akin at tinatanong ko po siya kung may problema ba pero sagot niya ay pagod lang daw siya sa trabaho niya. Papadudot, alam kong may pagbabago sa relasyon namin. Ramdam ko po yun, ika nga girl's instinct. I decided to explore the phone na binigay niya. It happened na yung account niya sa Facebook ay nandun pa rin nakalagin. Nakita ko yung mga conversation niya at nakikipag-flirt siya sa iba't ibang babae. Sobrang sakit ng naramdaman kong yon. Merong message sa isang American girl na ako yung pinag-uusapan nila kung nakuha na raw niya ako. Papadudot, ang pinakamasakit ay nalaman ko na pinagpustahan lamang nila ako ng babaeng yon, ng mga kaibigan niya at nalaman ko the night before he left sa Pilipinas ay nagstay pa pala siya ng 3 days sa Manila para makipag-sex sa mga babaeng bayaran sa bar. May nakaserve na pala sa kanya na babae doon dahil kaibigan niya ang may-ari ng bar. Routine na niya pala yon every time na pumupunta siya ng Pilipinas at mag-visit sa anak niya. Kinumpronta ko siya at sobrang nagalit siya sa akin. Wala daw akong karapatan na buksan ang Facebook niya at sobrang galit daw siya at hindi niya ako kinausap ng ilang araw. Every time na nagme-message ako sa kanya hindi na siya nagre-reply. Pag nagkakausap naman kami palaging galit na po siya. Palagi na po kaming nag-aaway noon, Papadudot.
Dinideny po niya ang lahat ng mga na-discover ko at hindi raw totoo yon. Isang araw ay nag-message siya sa akin at nakikipaghiwalay na po siya. Mahal na mahal ko po siya, Papa Dudut, at kahit na ganon yung nalaman ko na niloloko niya ako ay ayaw ko pong mawala pa rin siya sa akin. Sobrang immature ko daw sa relasyon namin at napapagod na raw siya sa ugali ko. Wala daw po akong tiwala sa kanya. Opo. Ako po yung sinisisi niya sa paghihiwalay namin. Papa Dudut, I came to the point na I'm willing to change myself para lamang sa kanya to please him, just to win him back. Pero wala eh. Ayaw na po niya. Isang umaga ay nagulat ako nang may nag-message sa akin na galing sa isang unknown number, galing pala kay Marco yon. Nasa Pilipinas na pala siya at gusto niya akong makita at pag-usapan daw namin ang tungkol muli sa amin. Walang pag-aalinlangan na pumunta ako sa lugar kung saan siya nag-i-stay. Sobra ko po siyang na-miss, Papa Dudut, at doon ay naging marupok pong muli ako. May nangyari pong muli sa amin. Hindi ko na po inisip ang nakaraan at ang mga panlolokong ginawa niya. Mahal ko po talaga si Marco. Papa Dudut, naging maayos po ang pag-uusap namin at napagdesisyonan namin na magbalikan na kami. Mahal ko po si Marco pero when it comes to trust ay sobrang labo na po talaga. Namang hinala po ako sa lahat ng ginagawa niya, sinasabi niya. Nawalan po talaga ako ng tiwala sa kanya. Nung araw na nagkita kami ay sobrang busy niya sa phone niya. Panay tunog ng phone niya at tinatanong ko kung sino ang nagme-message sa kanya. Anak daw niya, makikita raw sila sa isang mall. Naging paranoid muli ako at nagpapaalam po ako kay Marco na uuwi na ako at siya daw ay pupunta na ng mall at paparating na raw ang anak niya. Papa Dudut, parang may nagtulak sa akin at dapat ay sundan ko siya at yun nga ang ginawa ko. Sinundan ko siya sa isang mall at oo nga pala, ang mall at ang lugar kung saan siya nag-i-stay ay walking distance lang. Pagdating doon, pumunta siya sa isang restaurant na parang may hinihintay. At ako naman ay nagtago sa isang stall sa second floor kung saan ay tanaw na tanaw ko sa ground floor ng mall si Marco. Papa Dudut, halos maiyak ako nang makita kong babae ang hinihintay niya. At hindi ang anak niya na halos maiyak ako nang makita ko yon. Hindi ko alam kung pupunta ako o hihintayin ko silang matapos kumain at kumprontahin. Pero nagpigil ako at naghintay po ako. At doon sa labas ng mall ay sinundan ko sila at sobrang nagulat siya nang tinawag ko ang pangalan niya. Pero yung babae tumakbo, natakot ata. Baka magskandalo kasi ako. Pero hindi ko po yun gagawin sa publiko. Halos wala po akong nasabi noong nagharap kami at tumulo na lamang ang mga luha ko. At nasambit ko ang katagang "You're a liar." Pathological liar. At tumakbo na po ako. Hinabol niya po ako pero nagtago po ako sa madilim na lugar. Ayaw ko na talaga siyang makita at sobrang pagod na ako sa kakaasa na magbabago siya. Tinawagan niya po ako sa phone para pabalikin at mag-usap daw po kami pero hindi ko na sinasagot yon. Alam ko kasi sa sarili ko na tama na. Tama na ang pagpapakatanga sa taong walang pag-asang magbago. Tinanong ko ang sarili ko kung minahal niya ba talaga ako. O ako lang talaga ang nagmahal sa kanya. Nasa terminal na ako ng bus pa uwi nang maisipan kong umupo kahit saglit. Mag-alas 11 na at panay tawag na ni mama sa akin kung saan na raw ba ako. Pero wala na akong pakialam sa oras na yon. Ang gusto ko lang ay kaunting oras para maging kalmado at nag-type ako ng message sa kanya na tapos na kami. Huwag na niya akong kausapin kahit kailan. Ang dami ko nasabing masasamang salita sa kanya. Na-deserve naman niya. Kinabukasan ay nag-message yung babae sa akin na ano raw ba ako ni Marco. Ang sabi ko naman ay ex-girlfriend. Nalaman ko, Papa Dudut, na matagal na pala silang on and off relationship. For 10 years na pala sila na ganon. Ganon din pala ang babae, ang dami daw niyang nalaman tungkol kay Marco. Pero hindi niya kayang iwan kasi sobrang mahal din niya. Marami din siyang nalaman na babae noon ni Marco at may anak din siya sa iba't ibang babae. Nalaman ko din na hindi pala siya pwedeng makapagpakasal sa Pilipinas kasi kasal pa rin siya sa sinasabi niyang ex-wife
sa Amerika. Sadyang magaling lang talaga siyang magsinungaling. Pinili ko na lang na makapag-move on at kalimutan siya. After 8 months of being single, I tried to open my dating site again. Para i-log out ko yung account ko at i-delete na yung dating app. Pero bago ko kalimutan ang dating app na yon ay chinek ko ang inbox ko, Papa Dudut. May nag-message sa akin. Itago na lang natin sa pangalang Rui. Si Rui ay 42 years old. Divorced at may anak. Nag-reply agad ako sa kanya, dinilit ko na ang account ko na ito at gusto ko nang makapag-usap sa messenger. Sa messenger na lang tayong mag-usap. Masayang kausap si Rui at hindi bastos. Gusto raw niya ako, sabi ko ay ang dami nagsabi ng ganyan sa akin. Hindi ako naniniwala pero makulit siya. Iba daw siya sa ibang lalaki at hindi raw niya ako sasaktan. Sa isip ko another manloloko na naman. Isa lang talaga ang pinagsasabi nila. Araw-araw po kami nag-uusap ni Rui simula ng pagising niya hanggang sa pagtulog niya. Yun ang routine namin everyday, Papa Dudut. Ibang-iba nga siya kay Marco, naglalaan talaga siya ng oras para sa akin at sa araw-araw na yon ay nagkapalagayan kami ng loob. Masasabi ko na na-in love na naman po ako, Papa Dudut, sa taong nakakausap ko lang sa cellphone. Isang umaga he told me na he booked a flight to see me. I was shocked that time. Sanagot ko na pala siya noon. Natakot po uli ako na baka mangyayari po ulit ang tulad ng dati. Ang daming tanong ang naglalaro sa isipan ko kung totoo ba ito. Pero sabi ko ay bahala na. And to make the story short ay sinundo ko po siya sa airport kasama ang mama ko. Sobra po siyang nagustuhan ng mama ko kasi mabait siya, magalang po siya sa pamilya ko. At this time ay sumama na po ako sa kanya sa tinutuluyan niyang hotel. Yes po, pinayagan po ako ng mama ko na sumama sa kanya, hindi tulad ng dati na ayaw ng mama ko. Mother's instinct siguro. Papa Dudut, mahal na mahal niya po ako at mahal na mahal ko po siya. Inilagaan niya po ako ng sobra. Ayaw niya na nakikita ako nahihirapan o umiiyak. Papa Dudut, first time we met ay nag-propose na siya sa akin na may ring na. Plano niya na palang mag-propose before siyang pumunta ng Pilipinas. Napapaiyak ako sa tuwa at hindi ko po alam kung ano ang aking nararamdaman sa sobrang tuwa. Nagstay siya ng 5 araw sa Pilipinas at bumalik kaagad sa Amerika. Sobra po akong paiyak nang paalis na po siya. Kasi natatakot po ako na mangyari ulit ang dati. Natatakot po ako, Papa Dudut, na magloko siya pag hindi ako kasama. Pero sabi niya ay babalik daw siya sa susunod na buwan para sa akin. Sa awa naman ng Diyos, Papa Dudut, ay bumalik nga siya pagkatapos ng 1 buwan para sa process ng aming kasal. Sobrang exhausted na process pala kapag foreigner ang pakakasalan. May mga requirement na kukunin sa embassy nila. Pag pumupunta siya ng Pilipinas, 5 days lang yung stay niya dito at bumabalik siya kaagad sa US. Finally, natapos po namin ang lahat ng requirements na kailangan namin sa aming kasal. Umuwi muli siya ng US at pagbalik niya ay ikakasal na kami. Buwan ng July, sa ikatlong balik niya po ng Pilipinas ay kinasal kami sa Huwes. Sobra ko pong saya, Papa Dudut, at kinasal po ako sa taong talagang nagmamahal sa akin ng tunay ng walang kahati. Araw-araw ni Ruing pinaparamdam sa akin kung gaano niya po ako kamahal, Papa Dudut. Mapagkumbaba sa lahat ng bagay, ayaw niya na nag-aaway kami. At higit sa lahat ay nire-respeto niya po ako. Sa ngayon po ay habang sinusulat ko ang kwento ko ay 4 years na po ako dito sa Amerika. May 2 na po kaming anak ni Rui, isang lalaki at babae po, at nakapag-aral po ako dito at nakakuha ng isang license at nakapagtrabaho po ako sa isang ospital dito sa Amerika. Totoo ngang pinapaiwas ka ni Lord sa mga taong hindi mo deserve minsan. Ang proseso ay hindi madali at masakit, pero mag-trust lang po tayo sa Kanya at ibibigay niya tayo sa tamang tao. Lubos na gumagalang, maraming salamat, Sen. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka.
bigat. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.